Hey guys! So for today's video, update po tayo dito sa ating crypto. Dito po sa Maya. So kung may mga Maya kayo guys, yung Maya wallet nyo, meron po tayo dyan na crypto. So ako po guys ay nag-invest po ako sa crypto ng Maya. So ito na po siya. Itingnan po natin kung tumubo na. So ito po yung binili ko dati dito. Bumili ako ng Stellar or yung XLM na yan. So ito na siya. For now, umabot na siya guys ng yung price niya. Tingnan natin sa about assets. So andito po yung kanyang price. Ayan. So loading pa siya. So ito na siya. Nasa 19 something siya. So binili ko siya guys sa around mga 9 pesos. Ayan. So mga 9 pesos ko siya binili. So ngayon, 19 pesos na. Pero guys, dati umabot na to ng 26 pesos. So, ibig sabihin yan, tumubo na guys yung aking binili dito na XLM. So, from yung cost ko po nito is 1,050.27 pesos. So, tumubo na po siya ng 999 point something. So, ayan na siya. 999.99. So, growing 1,000 pesos na po yung tubo nito dito. So, kung halimbawa po umakyat pa ito ng umakyat, sumalay natin yung price ni XLM is umabot ng 1,000 pesos. So, baka guys, umabot to ng itong 1,000 kung to, baka umabot to ng 200,000 pesos or 100,000. So, depende yan sa assets kung ilan yung binili ko. So, from now, yung asset na nabili ko lang is nasa 109 pesos. I mean, 109 assets. So, i-multiply nyo po yan sa 1,000. So, di ba aabot din ng 100k? Kung umabot po ng 1,000 pesos si Stellar, so ganun po yun. So, it depends upon kung aakyat pa siya ng malala. So, feel ko guys, itong XLM na to is maganda siya kasi according sa mga news, maganda yung use case nito kasi gagamitin to doon sa I think doon sa PI network ata yun na may net. So, basta guys, pag merong use case in isang crypto token, maganda po yan. We're told siya kasi may panggagamitan po ang crypto na ito. So, baka umabot pa to ng mas malaki pa guys yung price niya. So, as of now, maganda siya guys. Ayan. So according sa mga news case itong XLM, ayan, maganda yung kanilang mga ano dito, project. So pag maganda guys yung project ng isang crypto, coin or token, ibig sabihin niyan guys, magandang mag-invest dito kasi habang tumatagal, ito po ay, ayan, yung presyo niya po ay, I mean yung value niya is tumataas din. So, worth to hold po siya. So, for now, kung gusto nyo guys mag-buy dito, ayan, halimbawa po nasa crypto tayo, ay nasa dashboard tayo ng Maya nyo. Kung wala pa kayong Maya wallet, mag-sign up lang kayo, then mag-verified kayo guys. And then, ito po yung crypto, click po nyo itong crypto na yan. And afterwards, kung gusto nyo guys mag-start investing dito, click nyo lang itong buy sa baba. May makikita kayong buy dyan and then scroll up nyo lang. Hanapin nyo kung ano po yung gusto nyo, yung nasa puso nyo po na gusto nyo bilhin na token o crypto coin. So mas maganda guys, bumili kayo ng mababa pang presyo. So huwag kayong bumili ng mataas na presyo na kasi hindi maganda yung chance niyan na papaldo kayo dito. So, kailangan, bawa itong mga naka 18 pesos pa lang na yan, or itong 5 pesos, yan po ang worth to hold. Pero meron din naman pong nag-hold or bumibili ng mga crypto coin or token na mataas na yung presyo. Depende po yun sa kanila kung may na-research po nila na yun pa rin ay talagang magpa-pump or pero guys, mayroon naman itong graph kung saan na po siya na level. So basta guys, kahit mataas yung presyo niya, basta buy low, sell high pa rin kayo.
Ganun pa rin naman yung kanila ditong rules para po sure po yung ating gains at hindi po tayo malose dito. Kasi alam niyo naman po ang crypto, very volatile po siya. So much better, bumili kayo ng mababa pang presyo para sa tagal-tagal lang panahon, tataas din naman yan. Katulad ni SHIB, ayan. Si SHIB guys, o Shiba, napakababa na lang ng presyo niya. So, hindi pa siya umaabot ng piso. Cents pa lang siya. Ayan, kung halimbawa ito yung binili niyo po is si Shiba, click niyo po dito kung ilan.